na ako dapat hindi lang every Sunday umupo ako. And if you are recognizing that you are a members of this church, then meron tayo tinatawag na Church Covenant. Amen? At now ito, isa-isay natin, bibilisan lang po natin mga kapatid. Okay? So tayo po natin tumayo. At tayo po ay manalangin. Amen? Tayo po manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po ng maraming sa oras mo ito. We thank you, Lord, for this opportunity that you've given to us. And Lord, I pray that you give us wisdom this morning at muli kaming marimahin mapaalalahanan patungkol po sa aming po ng Church Covenant. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. You know, take your seat. Okay. Ako namimili ako ng Bible, pero hindi ko sa itong Bible, binili ko ba ito? Sabi niyo, ano man, ano? Binibigyan ko ng lupit kasi sarili ko. Hindi libre. Buti na lang may marami tayo. Amen? Now, tanda po natin mga kapatid, sa pangunguna ng Banal na Espiritu, ay ating sinampalatayanan ng ating tagapagligtas na si Yesu Cristo. Tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa pagpapahayag ng ating pananampalataya at nabautismuhan tayo sa pamamagitan ng lubog. Yun ang unang paniniwala natin, ang bautismo lubog. Amen? Hindi tayo naniniwala ng bautismo wisik sa iba binyag. Tama? Kahapon, nagano kami kahapon na nag-car dedication ako. Tama? Ang ganda ng sasakyan. Velos. Brand ko ba? Cash. Napakapogi ng may-ari. Alam mo naman eh. Napaka-hindi, ano? Ang pera, ano yun? Pag tinignan mo yung may-ari, alam mo dapat, tricycle lang yung dadrive mo. Bye. Diba? Parang doon lang bababi eh. Pero tricycle. Pero ito, velos ang sasakyan. Hindi yan. Tumunta lang ako eh. Amerikanong sulit. Tricycle. Ang pera. Okay. Hindi, may nagkakaunig ako. Nag-car dedication kami. Amen? At, and then sabi niya, si Clea, paano kayo mag-car dedication sa Pastor? Yan sabi ni Sir Maggie, kailangan may holy water. Kaya sabi ko kayo, may dala ka ba? Wala na din na dala ng holy water. Then sabi ko tayo nagkakaroon. Amen? We just pray, we just thank God, and we just pray to the Lord. And of course, I believe God gave that car in the purpose is to give glory to God. Amen? Yung pinakano, hindi po sa ating pleasure, but sa pleasure ng Panginoon. So, tayo po ay naniniwala na kapag tayo nakakilala sa Panginoon bilang po ng tagapagligtas at nabautismuhan, mga kapatid, lubog ang pinaniniwalaan po natin. Hindi po wisik-wisik, hindi po buhos, lubog. Amen? Means, mga kapatid, diba, to dip, tama, immersion, to immerse, ilubog. Okay? At bakit yun ang tinatanggap nating bautismo? Kasi when Jesus, mga kapatid, baptized to John the Baptist, mga kapatid, John the Baptist, lubog po. Di sana ginawa ni Jesus, sige, wisikan mo na lang ako. Ang sabi nga ni Juan the Bautista, Panginoon, huwag ka na lumapit. Ako dapat ang bautismuhan mo. Eh, pwede naman sabihin ng Panginoon, sige, di na ako lapit sa'yo, wisikan mo na lang ako. Diba? Pero sabi, hindi, ikaw ang sinumpong ng Diyos para bautismuhan ako. Para masiguran ko yung ministeryo na pinagkaloob ng Panginoon sa akin. Amen? So we as a Baptist, yun po yung paniniwala natin na pinikilala natin sa banal na kasulatan na yung ating pong bautismo ay lubog. Amen po ba? Lubog. Yun yung tinatanggap ng Biblia. Yun yung tinatanggap ng Diyos. Amen mga kapatid? At sa mga bata, ang tawag natin ay child dedication. Hindi pa natin sila binabautismuhan. Tama po ba? Child dedication ang tawag natin. Pinapasalamat lang natin sila na sila'y galing sa Diyos, pinagkatiwala ng Diyos sa inyo, mangangako sa Panginoon na yung batang yan ay babalik sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? So hindi po yun wisik-wisik. Tama? O, kaya si Marcel, huwag mo kumawi yung wisikin yan, ha? Tsaka si Excel. Okay? Kung saan hindi na nabigyan kasi sa ano yun. Pero ay sasabay natin para
Okay. And then mga kapatid, hindi lang tayo naniniwala na ang ating bautismo ay lubog sa tubig sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sapagkat yung sabi ng Bible, di ba? In the name of the Father, di ba sabi ni Jesus, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Natin pa rin yung Trinity. Okay? At sa pagtanggap ng kinasiyang at purong salita ng Diyos, ang banal na kasulatan bilang pamantayan ng pundasyon ng ating pananampalataya. So sa atin, meron tayong Biblia. Ito yung pamantayan natin. Amen? So, mga kapatid, hindi tayo denomination, church po tayo. Kung anong Bible natin, kung anong Bible ko, meron din kayong Bible. Amen? And use specifically, mga kapatid, ang ginagamit natin ay yung King James Version. Yung iba, gumagamit ng NIV sa kanila yon. Yung iba, gumagamit ng ESV sa kanila yon. Sa atin, King James Version. Yan ang pamantayan po natin. Amen? At dito po sana sa church, walang gumagamit ng NIV, hindi po tinuro yan. Tama? Marami tayong Bible dito. Kung wala kayong Bible, libre pong Bible, hindi ko pinapabayad sa inyo. And you can get your own Bible at King James Bible ang binibigay po natin. Tama? Bisa nga, mga isang book natin, may nakalagay dyan, KJP nga eh. Diba? Ibig sabihin, we are so strict when it comes to translation of the Bible. Amen po ba mga kapatid? So yun po yung ginagamit po natin. Ngayon, kung ayaw mo ng King James Version, maghanap ka ng church na doon tinuturo at tinatanggap kung ano gusto ng Bible. Kasi kung dito, hindi pwedeng ganun. Tama? King James po tayo dito. At I'm assure you mga kapatid, hindi ko kayo ililigaw. Hanggang ginagamit natin ng King James, hindi tayo maliligaw. Amen mga kapatid? Yan ang pangako ko naman sa inyo. Kasi mga kapatid, naniniwala tayo ang King James na isa. Hindi po ito original ha. Kasi pag ginamit natin yung original, hindi natin maintindihan. Pero naniniwala tayo, ito ang isa sa pinakamalapit. Amen? Pinakamalapit. Kasi kung original, hindi natin maintindihan. Pag Grego tayo dito, tama? Okay? Now, ngayon, mayroong mga bagay dito na gusto kong maintindihan natin na ipapangako natin. Okay? Bilang miyembro. Number 1. Okay? Ano sabi ko sa number 1? Ha? Ano sabi sa number 1? Okay, hindi natin basahin mga verse para mabilis tayo, pero nandiyan na po yan. Okay? Ano sabi daw? Tayo ay lalakad ng sama-sama sa pag-ibig sa isa't isa. Amen po ba mga kapatid? So bilang miyembro, tayo po'y magkakapatid sa Panginoon. Tama? Hindi lang tayo magkakapatid sa Panginoon, but I consider we are also a family. Pamilya po tayo. Amen? At tayo ay sama-sama na mga kaibigan sa isa't isa. Tama? Kaya nga dito sa church, hindi natin dito, mga kapatid, tinuturo na mag-away-away tayo. Hindi natin dito tinuturo na galit kayo, sige, magsabong kayo. Walang gano'n. Amen? Dito mga kapatid, tinuturo natin dito kung paano tayo makikibigyan sa isa't isa. Tama po ba? And then number 2, ano sabi? Kami ay magsusumikap sa palaganap ng Ebanghelyo at Iglesia ng Diyos sa karunungan, sa kaanalan at sa kaaliwan. Okay, tayo ay magsusumikap na sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at Iglesia ng Diyos sa karunungan, kabanalan at kaaliwan. Kaya tayo, meron tayong tinatawag na especially this year, amen? One of our goal this year, one of our ministry this year is mga kapatid ay patungkol po sa tatlong bagay. Diba? Yung DIY. Di ba meron tindahan sa crossing, marami yung DIY. Ibig sabihin, do it yourself. Tama po ba? Now, kumbaga sabi nga, pag bumili ka ng isang bagay, hindi mo yung bibilin at kung sayang bumili ka ng puzzle at bumili ka ng robot. Tama po ba? Na kailangan buuin. Hindi magbubuo mag-isa, kailangan yung kilos ko para mabuo yan. Now, sa church natin, mga kapatid, do not expect na mag-grow tayo, do not expect na dadami tayo kung wala tayong gagawin. Amen po ba mga kapatid?
Especially, one of our goal, mga kapatid, is letter is discipleship. Tama? Then letter I, intentional soul winning. Then letter Y, your visitor. Mag-invite ng bisita. Hindi ka, may bisita tayo ngayong umaga. Amen, mga kapatid? We love our visitor. Amen? We love them. And of course, our goal is to share to them about the Lord Jesus Christ. At yan po yung trabaho talaga natin. Amen? Like sinasabi, hindi ko kaya mag-isa yun. Hindi namin kaya gawin yun na pamilya lang kami. Maybe there is a progress, pero napakabagal. Pero I believe, nilagay tayo lahat ng Diyos dito upang sa ganon, yung gawa niya mas maging magaan. Amen po ba mga kapatid? Kaya sabi doon, tayo magsusumikap, ipalaganap ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ko, meron tayong mga gospel tracts dyan, kumuha lang kayo, nag-aaral kayo, dalhin ninyo sa bag ninyo. Amen? Tama po ba mga kapatid? Upang sa gano'n, pamigay nyo sa mga kaklase nyo, nasa trabaho kayo, magdala kayo, tama? Amen po ba? Nalala si Brother Dexter, nagkwento ka ako. Manager, meron kasi mga bagong mga trabador niya. Ibig siya tumawag. Boss, pwede po ba akong mag-overtime? Kasi Sunday bukas mag-church ako. Tinanong niya. Sabi niya, ano ba religion mo? Christian po ako, Baptist. O sige, mag-overtime ka. Amen? Then, yung isa siguro, gusto rin sabi niya ayaw niya mag-overtime. Then, boss, pwede bang hindi muna ako mag-overtime? And then sabi niya kasi, meron po kasi kami church, Sunday. Sabi ni Brother Rizal, ano bang religion mo? Christian po ako, Baptist. Sige, umuwi ka na maaga. Yung isa tumawag, boss, ako rin po, pwede kung hindi ako mag-overtime. May church din po kami. Ano ba ang religion? Patuloy ko, na hindi pwede. Sabi niya, may simba na mga gabi, sa gabi ka magsimba. Tama? Okay, gamitin niyo yung resources niyo. Tama po ba mga kapatid? Kapanampalataya natin yun. Tama? Kaya kumaga, meron tayong mga gospel tracts, dalhin nyo sa trabaho nyo, dalhin nyo kung saan man, para pwede kayo magbigay, so that they know, people will know na ikaw ay isang mananampalataya. Tama po ba mga kapatid? So mga kapatid, yun ang gawin natin, tama? Mga estudyante, hindi lagi naman ang bag ninyo, charger, cellphone, make-up, lipstick, pagkain, may lechon pa sa bag, may dinuguan. Pwede maglagay naman kayo ng trunks sa bag nyo. At least kung may kaklase kayo bigla, mga lang magmatuto po, may trunks dito Sasabihin niya, pwede kumuli ko po, Christian. Di ba mga kapatid? Maglagay kayo ng trunks, magdala kayo. Pero yan, hindi naman siguro mabigat ang gospel trunks, amen? May mga tindahan kayo, may mga business kayo, ilagay nyo doon. Amen mga kapatid? Pag may nagbayad, sabi mo, wala na pong sukli, ito na lang trunks. Wala na pong sukli, ito pong trunks. Libre po ito, walang hanggan po ito. But anyway, gamitin natin yung mga resources natin. Amen po ba mga kapatid? Now, number 3. Sige po, basta natin, number 3. Kami, ano sabi? Kami magtutulong-tulong na itaguyod ang kasaganaan at spiritualidad ng ng iglesyang ito. Tama? Tayo po, we will never compromise in this church. Amen? Hindi tayo dito magpapasok ng drums. Hindi tayo magpapalit ng Bible. Hindi tayo magpapa-music dito ng mga rock and roll music. Amen? Hindi tayo magpapakanta dito ng mga apat-apat. Magpapatugtog ng gano'n dito mga kapatid. We will maintain the holiness of this church. Amen? Hindi tayo magpapatugtog dito ng mga rock and roll, gagamit ng mga electric. Hindi tayo gano'n. I-maintain natin yung spiritualidad ng bawat isa pagiging church na to. Kasi bakit? Marami nang nagbago. Tama ko ba mga kapatid? Amen? Dati, ano yun? May Baptist yan, di ba? Dati, Community Baptist Church. Ano wala yung Baptist? Ano na? Community... Pero may ginamit pa yung word ng fundament. Christian fellowship na lang Mga kapatid, di tayo magbabago. Maraming mga pastor noon na naging Baptist. At the end,
nagbago, nakakalungkot. Amen? Meron nga kaming kilala dito, matandang pastor, na minsan isa sa kinikilala namin dito sa Malanga. Metro Laguna Baptist Church. Ang bihira. Wala na isa ito, nakalagay na lang doon. Mga oras ng Gimara. Pinalitan. Iba umalis na sila. Kayo, nirenta ng ibang sekta. Yung pastor ay di na nagpatuloy. Yung mga membro nagsialisan. Sayang ang gawain eh. Okay lang kung nagsisimula. Matandang pastor. Na ulit. Kaya ulit, the point is this. Sana maintindihan ninyo, tayong lahat, ilagay natin sa isipan natin, hindi tayo magiging karnal dito. Amen po ba? Hanggang tumanda sana tayo, hindi tayo magbabago ng prinsipyo dito. Young people, hindi tayo sinasabi siya, tatanda kami. Mukha lang kami matanda, mukha lang ako matanda, bata pa ako. Last Saturday, sabi ng mga bata kay Anastasia, kasi 26 na ba si Anastasia? 26, di ba? Sabi ng mga bata, you look like 18 years old. Sabi ko, ako, 48. Sabi ko, maglakad kayo mamaya yung prophet. Hindi ko kayo atin, maglakad kayo. Ako nagsusunod na gati sila, sabi ko, 48 na ako. Dami lang po linggo. Pero di ba ako ganun matanda? Sabi ko tumanda lang ako sa miyembro. Okay, pero di tayo magbabago dito. Amen? Tama po ba? Kung magbago ka, wala akong pakialam. Hindi magbabago ng church natin. Amen? Young people, darating ang araw kayo papalit dito, huwag kayo magbabago. Tama? Kung ano yung Bible na namulatan ninyo, gamitin nyo pa rin yan. Kung ano yung music, namulatan ninyo, yun pa rin ang nagpatuturo mo. Amen? Kung gagawin nyo yun, mumulduin ko kayo. Okay. Number 4. Kami okay, hindi tayo magbabago dito. Amen? Sabi dyan, tayo magtutulong-tulong na magpanitili ang kanyang pananambahan. Amen? Tama po ba? Kaya salamat, meron tayong every Sunday, nagsasamba tayo. Tama po ba? Amen? So, panandaliin na po natin yun. Tama? And then, sabi ko, yung ordinansa, yung baptism, yung Lord's Supper, at yung iba pa, disiplina, amen? Ano pa? Doktrina, o aral na Biblia. Tama? Hindi tayo magbabago ng doktrina. Amen? Kung tayo, tinuturo natin dito na si Jesus yung kaligtasan, hindi natin babaguhin yun. Tama? Dahil sa church na to, hindi natin tinuturo, mga kapatid, ang pagpunta sa langit ay sa pamamagitan ng mabuting gawa. Ang pagpunta sa langit, mga kapatid, ay sa pamamagitan po ng bautismo, o sa pamamagitan ng kayamanan, o sa pamamagitan ng pagiging religyoso. Hindi po ganon ang itinuturo natin. Ang itinuturo natin dito sa church, ang tao na nais na makarating sa langit, kailangan niya sumampalataya kay Jesucristo bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. Wala na. Amen po mga kapatid? Kasi malinaw po sa Biblia, sabi ni Jesus mismo, ako yung daan, ako yung katotohanan, at ako yung buhay. Walang sino man ang marunong sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen mga kapatid? At hindi po baptis ang kaligtasan. Ang aral ng Biblia ang kaligtasan. Amen? Tama po ba? Hindi po Katoliko magdadala sa inyo sa langit. Hindi po baptist ang magdadala sa tao sa langit. Hindi Iglesia ni Cristo magdadala sa tao sa langit. Hindi po Mormons. Hindi po Jehovah Witnesses. Hindi po Sabatista. O kahit anong reliyan. Hindi po si Padre Pio. Hindi po. Bakit? Si Jesus yung namatay sa krus. Amen. Naintindihan natin? Amen. Hindi reliyon, kundi relasyon. Amen? And in our church, hindi natin babaguhin po yung paraan ng kaligtasan. Kahit anong isipin yung magandang paraan, hindi yan ang paraan, hindi mangyayari talaga yan. Tama po ba mga kapatid? So, hindi natin babaguhin yung doktrina po natin, lalo na sa paraan po ng kaligtasan. Amen? Ang kaligtasan ay kay Kristo. Ang katiyakan ng kaligtasan kay Kristo rin. Yung iba kasi naniniwala sa Kristo yung kaligtasan, pero yung katiyakan ng kaligtasan, kailangan maintain nila sa pamagitan ng mabuting gawa nila. Sa atin hindi po. Amen? Yung kaligtasan kay Kristo,
Yung maintenance ng kaligtasan, abay si Kristo din. Eh, ano sabi ng Panginoon, di ba? Pag sumampalataya ka, di kita walang hanggang buhay. Paano mo ba dudugsungan yun? Paano mo pa i-maintain yung walang hanggang buhay? Walang hanggan naman eh. Amen mga kapatid? Hindi natin gagawin yun. Number 5, ang sabi, siko. Kami ay magbibigay ng pagpapahalagang pagpapahalaga sa Iglesia tulad ng pagpapahalaga ni Jesus at pagpapahalaga ng Lord. Higit sa anumang institusyon itinatapos ng tao. Ano sabi? Kami magbibigay ng pangunahing halaga. Amen? O prioridad saan? Sa Iglesia. Ano yun? Katulad ng pagpapahalaga ni Jesus. At ang pagpapahalagang ito ay higit sa anumang institusyon ng tao. Naintindihan natin kung ano yung mga bagay na mahalaga sa Panginoon, yun ang ibibigyan natin ng mahalaga. Amen? Amen? Ano sabi ng Panginoon? Pag Sunday, pumunta sa church, mahalagaan natin yun. Amen mga kapatid? Kasi, ano sabi doon? Magtutulong-tulong tayong bigyan ng pangunahing halaga o pagpapahalaga sa Iglesia, katulad ng pagpapahalaga ni Jesus. Tama? So, ano yung mga bagay na mahalaga kay Jesus, mahalagaan po natin. Dahil yung mga bagay na mahalaga kay Jesus ay hindi na mahalaga kaysa sa pangunahing sa mga institusyon ng tao. Tama mga kapatid? Kaya pag sinabi ng Biblia, pag Sunday sa church kayo, mahalagaan natin yun. Amen? Pag sabi pang kaya dito, meron tayong mga fellowship, meron tayong mga ginagawa dito, pahalagahan po natin yun. Bakit? Mahalaga yun sa Panginoon. Amen? Mahalaga yun sa Panginoon. And then, tuloy natin, number 6. Kami? Ulitin natin. Parang alungkot yung magbasa eh. Parang di yata masaya pagbabasa din eh. Ulitin natin, kami? Tumulong pagkaloob ng may masayang puso at pagkakailan para masuportahan ang ministeryo, gastusin ang Iglesia at ang kapakanan ng lingkod ng Diyos at ang kanyang pamilya para sa itutunan ng palaganap ng Pilipino sa lahat ng bansa. Maintindihan natin yan. Yan naman lagi nating kumbaga-given na po yan. Amen? Ang sabi doon, tayo magtutulong-tulong na magdaloob ng may ano daw? Masayang puso. Amen mga kapatid? Masayang puso. Problema minsan, masayang puso, nakamuso naman. Masaya, amen? Ano sabi doon? Magdaloob na may masayang puso at palagi ang ano daw? Palagi para masuportahan ang ministeryo. Okay, gastusin ng Iglesia. At syempre, kapakanan ng lingkod ng Diyos at ang pamilya nito at sa ikakalaganap, ikalalago ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Mission natin. Amen mga kapatid? Tama po ba? Of course, bilang miyembro, ito yung matagal na natin tinuturo ito sa. Pero hindi paalala lang. It is our responsibility that when we give to God, na masaya tayo sa Panginoon. Hindi tayo magbibigay ng mga kasimangot. Sabi nga, kung mga sinamot din kayo magbibigay, huwag nyo nagbibigay. Kasi lalo lang sasamahan loob nyo. Diba? Lalo lang sasamahan loob nyo pag naibigay ng masamahan loob nyo. Huwag ibigay masamahan loob. Kasi subukan nyo magbigay ng masaya. Tama mga kapatid? At lahat ng mga binibigay natin, mga kapatid, din ay ginagamit sa gawain ng Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Amen? Ako, lalo sinasabi, ako hindi naman ako isang pastor na nagpupunta ng ibang other country. Diba? Hindi ko kailangan pumunta ng Amerika, Amerika na pumunta dito. Pero, hindi naman ako iba-iba naman kasi. Yung iba nakakapunta, then pinagpapala, pag-uwi, may pera. E ako simula sa pool. Nagsimula ako, pananampalataya. Amen? Sabi ko nga, kung pag-usapan lang yung kayamanan, hindi na lang ako naggusto. Nagpatuloy ko sa dating buhay ko. Pero lang, sinubo ko yung mga yun. Para lang sa panawagan ng Panginoon. Amen? Oo, kung ako nasa showbiz ako ngayon, kasama ko pa si Coco Martin ngayon sa Batang Quiapo. Diba? Ako yung papatay kay Ampong. Tama? Pero, the point is this, mga kapatid.
Lahat naman ng ginagawa natin para sa gawain ng Panginoon. Amen? At yung iba naman mga pastor na, yun nga, meron sila, malaging mga support nila, nakapag-Amerika. Ako hindi mo nakapag-Amerika. Hindi ko alam kung anong lugar ng Amerika. Alam ko lang kung lugar ng Kalamba. Pero, binigay tayo ng Panginoon para kasama din yun, susuportahan natin yung pastor natin. Tama mga kuret? Meron nga bagong pastor ngayon, nagsisimula din sa Lamesa, Barangay Lamesa. At nakipag-fellowship siya ngayon kay Pastor Dino. Yung birthday ni Pastor Dino pumunta doon. Hindi lang ako pumunta, kasi busy talaga ako ng time na yun. Luis de Sherry. Lalo yung mga Brian's birthday, Max Pastor Ed. Pumunta kami kay Pastor Dino, birthday niya. Surprise natin siya. Sabi ko, hindi talaga ako makapunta. I'm so busy. I'm so sorry. Sabi ko, I'm so sorry. I'm so busy. Sabi ko, sabi ko lang ako. Pero meron pastor doon. Wala pa siyang 3 buwan dito. May survey pa lang din. Nakakadalawang buwan pa lang siya ng parang service. Pero ang lupit. Nakasasakyan, wala naman ang bansa. Iba ang bansa. Pwede rin ko sa Judge. Sabi niya, lupit. Bakit? Hindi pa nga marunong mag-drive. Nagpapatulog pa. Bagong sa hindi pa marunong mag-drive. Hindi naman patulad doon eh. Baka siya maraming pera eh. Maraming supporter eh. Tama ko ba mga panay? Itukumpara ko yung sarili ko sa kanya, kahit napakalayo. Tama? Pero, hindi ko naiintindihan. Bakit? Dahil naniniwala ko kung sino man pwedeng gamitin ng Panginoon, dapat mga miyembro. Amen po mga kapatid? Even in our church, dahil sinasabi kung ano man ang magawa natin sa church natin, maging proud tayo dahil ito sa atin. Ano man ang nagagawa natin, hindi dahil sa puti. Yung pera ng puti, pera din. Diyos ng puti, Diyos din natin. Tama mga kapatid? Tama po ba? Amen? Kung mahingit tayo sa mahingit tayo. Pero hindi ganun yung mindset ko eh. Mas mahalaga ang maging testimony natin balang araw na tayo someday nakabuild ng isang magandang church kasi sa sacrifice natin na tulong-tulong tayo. Amen. Tama po ba mga kapatid? Amen? Kaya yun po mga kapatid. Sabi niya, sama-sama tayo, amen? Na kung saan hindi naman ito para sa kalayawan ng pastor nyo. Okay, kaya naman hindi kami nabuhay ng pangsarili namin mga kapatid. Hindi kami ganun mag-asawa. Kami, kung ano yung pwede namin ibigay po namin. Tama? Dumating dito sa Sherry. May 2 box. Daming dalang sapatos, mga black shoes, may rubber shoes pa. Wala akong nakuha ba? Hindi. Dumating si Pastor Rio, Pastor Jason, Pastor Jerry. Sa inyo lang, hindi ko lang kukuha. Kami si Sister Sherry, wala kang kinuha. Wala ko. Yung rubber shoes lang na binigay ninyo, pero yung lang wala talaga ko. Saan ko pa yun? Kung ba sinasabi ko, ay makisipin na nakakarami na ako. Hindi nila alam mga kalit, wala. Abonado pa nga ako. Tama? Pero at the point, pinadala ko talaga. Umuwi sila sa isang black shoes, isang rubber shoes, may jacket. Ako, isang rubber shoes lang. Kung makasarili, kukunin ko lahat. Pero hindi, dumating sila ng umagang gabi yun ha. Tapos umaga, dumating ka agad. Nilatag ka. Pinagpili ko sila. Natira sa akin, karton na lang, na box na malaki. Wala ko na lang. Ngayon, pinamimigay ko pa yung box na wala ko. Wala na talaga natin. Pero, mga kapatid, hindi kasi kami ganun. Okay? The point is this, kung ano yung mga binibigay natin para sa gawain ng Panginoon. Amen? And we should be happy on that. And thank God, nakikita natin minsan paano tayo pagpalain ng Panginoon. Amen? Nakikita natin minsan kung ano yung paano ang Panginoon kumilos sa atin. Tama po ba mga kapatid? Amen. Then number 7. Ang sabi diyan, kami rin ay nakawako na panatilihin ang pamilya at ang kanyang pagsamba. Turuan patuloy ang mga bata ng pagkatakot sa Diyos at ng lahat ng aral sa Biblia. Sabi diyan, tayo rin nangangako ng panatili ng pamilya at sabi, kanyang pagsamba. Ituturo natin sa mga anak natin na sila'y mabuhay lumaki na may takot sa Diyos. Amen? Ang mga bata ngayon matitigas talagang ulo. Pero salamat.
pwede pa rin natin silang turuan. Tama? Ako sabi ko, ang mindset ko, okay lang ang mga bata, mahingi sa Diyos. Ang nakakalungkot yung wala man ang marinig na hingi na bata sa church. Did you get my point? What is the essence ng church? Wala kang marinig na bata. Napakatay. Kaya okay na yung mahingi mga bata. Kaya parang sa tahanan, mga anak natin ang ingay, saway tayo ng saway. Tama? Pero darating ang araw, pag nagsipag-asawa naman, nahilig ng bahay, kasi mamimiss din natin. Tama mga kapatid? Pero, kaya, sabi doon, tuturuan natin sila. Amen? And then, ano sabi doon? Number 8, kami Kanyang panagiyang magsusumikap, isipin ang kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay at ang tao na sa paligid namin. Okay, so bilang Kristyano, ano sabi ng Bible mga kapatid? Ni Pablo de Silas, sabi niya, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Tama, kung kayo ay ginamit ng Diyos, kung kayo niligtas ng Diyos, then kayo gagamitin ng Diyos para yung mga mahal natin sa buhay, may bahagi na natin na salita ng Panginoon. Alam ko lahat tayo may mga mahal pa sa buhay na hindi mga Kristiyano, hindi pa ligtas. But let's do our best to win them. Let's do our best, pray for them na isang araw ay makarinig sila ng kaligtasan, may gamitin ng Panginoon. Amen mga kapatid? So yun po yung natin. At yung mga, sabi doon, yung mga tao nasa paligid natin, kapitbahay natin. Tama po ba mga kapatid? Mga kapitbahay natin na araw-araw tayo nakikita. So sana yung pag nakakausap natin ay may sigit natin na salita ng Panginoon. Amen? Number 9, kami Naging sa sanlibutan, matuwid sa aming pakikitungo, matapat sa aming pangako, halimbawa sa aming pananamit, may kaayusan, kainahunan, at kahihinang anyo, at higit sa lahat, sa aming pag-uugali. Nandiyan niyo yan? Tayo ay nalaman na maingat. Tama? Walk circumspectly. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. The word circumspectly, hindi lang yung maingat yung talaga. Maingat na nagmamatsyang. Kumbaga parang leon. Hindi yan basta atake. But maingat talaga. Amen? Kasi ang mundo natin, mga kapatid, maraming snares, patibong, maraming pain ng ating kaaway. Kung hindi tayo magiging maingat, uli tayo. Amen mga kapatid? Sabi diyan, lagi tayo magiging maingat. Anong sabi? Matalino, saan? Sa sanlibutan. Kaya nga, ito yung problema natin, yung sanlibutan. Amen? Tama po ba mga kapatid? Matuwid sa ating pakikitungo, matapat sa ating mga pangako, halimbawa sa ating pananamit, dapat may kaayusan, may kahinahunan, may kahinhinan ng anyo. At higit sa lahat, yung ating pag-ugali, ayusin natin. Amen mga kapatid? Kaya nga dito sa church, lagi natin tinuturo, mga kapatid, magdamit tayo ng maayos dito. Bakit? Nasa church tayo. Tama? Pagpunta ka sa dagat, may pang-swimming ang swim mo. Punta ka mag-basketball, di magpang-basketball ka. Tama? Nasa church tayo. Ang church banal, sasama tayo sa Diyos. Harap tayo sa Diyos. Pabibigyan natin best natin sa Panginoon. Amen mga kapatid? Yan sabi dyan, tayo ay laging mag-ingat. Amen? Maging sa pananamit natin, dapat meron daw kaayusan. Tama? Sa mga babae, may kaintinan. Tama? Kaya kahit tawagin kayo manang, okay lang yan. Amen. Amen po mga kapatid? Kaya tawagin kayo manang, okay lang yan sa sunod. Manang ang galo. Hindi yung manang ang yan. Pagka manang, di ba, matanda na, nakadress, ang haba ng dress. Tama? Ang haba ng dress. Kaya okay lang yan. Ang gusto nyo, labas pusod. Tama? Ako yung minsan mga paaral ngayon, gaya-gaya na sa ibang bansa. Diba? Yung aking sinampalda, tapos ang haba ng medyas. Diba? Ang eskwela ng gano'n, diba? Pag napunta ko sa Bible study, nadadala yung mga green yung anong estudyante yun? S? Yun na. Color green yung palda, ang iksi talaga. Tapos yung medyas, ang haba. Sabi ko susunod, magiging upgraded yan. Ang mangyari yung daw sila, kaya dito na lang. Pero yung manggas, din dito.
Yung maging upgraded naman. Di ba? Ang ganito na yung blouse, pero yung mga gas, ang ganito na. Sabi ko, ang hirap. Kaya minsan, di may iwasan na dahil mga bata na nararate. Mga bata na kapag sa makalaan. Bakit? Minsan nasa pananamit din eh. Tama po ba mga kapatid? Kaya ayusin natin, amen? Lalo po sa church tayo, tama? Kumbaga, sa pananamit natin, makita tayo na isang mananampalataya. And then, pagkikitungo, maging matapat sa ating mga pangako, ano pa? At higit sa lahat, ang sabi sa ating pag-uugali. Tama? Kaya nga, pilitin natin lumago para, mga kapatid, wala pa tayo sa langit. Nasa mundo pa tayo. Nagkikipagbago pa itong espiritu natin sa laman natin. Tama? Kaya minsan, pag hindi tayo pinapakain ng espiritu natin, yung laman natin ang nangingibabaw. Kaya minsan, ang dali natin magalit. Ang dali natin mag-visit. Ang dali natin maasiwa sa pagmumukha ng tao. Minsan, ang dali natin makapagsalita ng hindi maganda. Tama po ba mga kapatid? So minsan, it is time to become mature. Amen? Kaya minsan, ang tunay na malago, lagi, kaya sabi di ba, yung buwan ng Barangay Escrito, magpasensya. Tama po ba mga kapatid? Inaway mo, magpasensya. Hindi natutulog ang Diyos. Kung sa mundo, ang tawag ng mundo, karma. Sa mundo na, sa atin hindi, gaganti ang Panginoon. Kaya natin, ang Diyos ang gagawa ko tayo. Amen po ba mga kapatid? Tama po ba? Oo. Meron mga natin yung kapitbahay ko dati dahil yung busy sa mga alam pag-inom. Kaya tinapos ako magtanong din. Kasi naging tapos ng pag-inom. Yung hindi ko nasasabi ng pangalan, basta may tiktak mo. May kinakain yung mga alam. Kahit din makita siya lang. Pag-uwi ko, kakulos mo dati mga mayakin. Pero yung nabuntis yung dalawang pambingyan, nanganak tatay mo parehas. Yung isa nabuntis ng anak, namatay mo kasi isa lang ang dalawang pambingyan. Sabi naman, nangihin natin siya. Diba? The point is this. Minsan akala natin simple lang, pero minsan ang Panginoon alam yan. Diba? Alam mo ano, pero minsan talaga, pero kita mo kung yung pag-gumawa. Hindi mo naman sinasabing pinag-pray ko, ang Panginoon tinatutulog. Oo, ang Panginoon din natutulog. Abay, linggo lang ang Panginoon. Hindi naman yan na parang. O diba? Kaya yung isang pinag-pagkasulit pa. Naman, pero yung pinunan ng anak, lumabas, hindi na naman. Pero lumabas ang Panginoon. Amen? Kaya huwag niyo maawain. Sumuhay sa tatay ko. Sabi niya, itatay ko din yun. Doon tayo mag-away kasi para sa'yo mapapagalitan ng tatay. Ayun lang naman, common sense ba? Oo. Sige. Inaway niya rin. Susumbong si Ken Gimal. Kasi Ken, susumbong kita. Para sa laki ng tatay. Ganun tayo mga kapatid. Diba? Para sa tayo ng tatay. Diba huwag tayo mag-away. Pares tayo anak. Amen? Okay. Then next. Number 10, ano sabi? Kami ay iiwas sa lahat ng away, kaligid ng puri, at pagkapuon. Hanggat maaari, iwasan na lang. Minsan, hindi talaga maiwasan. Meron mga unbeliever na minsan susubukan yung pasensya mo. Sa eskwela, marami nung hindi pa tayo Kristyano, mabilis tayo pumatol. Tama? Ako nun, hindi pa ako siya, no? Talaga pag sa eskwela nun, normal lang, may pag-away ka. Pag ngayon, di ba usapan na? Tama? Di ba sabi ito, ano sabi diyan, kami ay iiwas. Kung sino man dapat unang umiwas, kung ikaw na anak ng Diyos. Tama? Si Brother Darwin na, binasag mo sa lamin nila. Gusto nila rin ka nila dahil. Nag-away kasi yung dalawang magkapatid sa inupahan nila. Sila ito, sila yung isang kapatid. Ito isa dumating naman, gusto sa kanila naman magbago. Binasag yung sa lamin nila. Hindi sila hindi naman. Sabi na ba Darwin, umiwas na ako, sabi ng dalawa na yung mga lilipat.
Kasi kung papatulan ko, dalawa lang naman yan. Madali ko siya. O madali niya ako. Anong resulta? Pwede ko, makulong ako. Paano yung pamilya ko? Umiwas mo, bumili ko. Ginawa yung sa niya, bumili ng paubahan. Bibili na nga lang ako kanina pa lang ng paubahan. Bumili ng paubahan. Hindi yan. Mas maganda pa. Pero yun yung punto doon. Magkamari, umiwas. Kasi gano'n lang naman yan eh. Pag ikaw Kristyano, ay nasa tama ka tumato, hindi ko pa rin mapapasama. Maniwala ko. At ang pinakamasama doon, bisan pati pananampalataya mo, isasampal sa'yo. Kahit nasa tama sasabihin mo, bakit hindi ko lang yung mga Kristyano? Minsan, hanggang mari, umiwas na lang. Umiwas na lang. Sabi mo, ipag-pray mo na lang. Sumbong mo sa tagay mo. Tama? Yun po. Umiwas na lang. Nasabi doon, sa paninirang puri, amen? Tama? Ano ba? Pagkapuot. Okay, then number 11. Sige po, isa, malapit lang na ito. Kami ay lalayo sa mga mundong puri ng libangan, gaya ng panonood sa malalaswang palabas, pagsusugal, pagtangkilik ng mga awiting hindi para sa Diyos, mga malalaswang imahe sa palabas, babasahin, o aklat o produkto na makabagong uri ng pornografiya, cybersex, at pampublikong pagsalyawan. Amen mga ulit? Parenta yan. Tama? Ay, talagang kailangan natin ito, lalo na sa ating lahat. Lalo na sa ating kabataan. Kagabi na, sinisermon na. Hindi naman sinisermon. Pero minsan, dumating sa pananayan. Mga tumors na sa labas. Hindi naman sermon, di ba? Pero parang gano'n na rin. Reminders lang. Nagtatambay ko si Dodo sa Roma. Si Estelle, si Rhea. Nandun ba diba? Nandun ba ka na? Nagabi? Kasama ba yan? Hindi ba yung kasama? Oo, kasama yun. Si Rachel, si Garcia, si Ochi. Okay, napag-usapan namin kasi. At, and then, alala ko, yung dating natin dito, yung pangalan na, yung si Pig, yung pizza niya, nakwet ko lang. 40 years old, pero sabi na natin, 40 years old na. Sabi ko, ano, kasi maging katulad no? O, tama? O, enjoy na o, kuyak later. Tama po ba mga nakulit? O, kasi nyo, ano magiging buhay ng pati mo? Bukisan mo ba yung gano'n? O, mag-aaral lang rin ako. Hindi siya muna ito eh. Sumagot pa yung isa, hindi pa so mataas ang standard ko. Kung tataasan ang standard mo, kaya sabi ko, hindi ka mataas. Pag matanggal ka, taasan mo. Hindi. Sabi ko, alam mo, sa pagpipili ng jowa, sabi ko, huwag yung titignan yung mukha. Una, huwag yung babase sa mukha. Tama, tingnan nyo, Kristyano. Huwag lang basta Kristyano matapat. Pero kasi Kristyano nga, karnal na. O diba? Sabi nga niya, kung ako mag-asa, pipilito niya, anak ng pastor. Hindi, sabi ko, huwag lang anak ng pastor, matapat. Okay? And then, sabi ko, pipilin niyo yung mga Diyos, may tao sa Diyos, may pangarap sa buhay. Pero sabi ko sa ngayon, mag-aaral na kayo. Huwag mo nang isipin yung gano'n-gano'n. Tanggalin nyo na yan. O diba? Hindi ka tulad ng isa dyan na nasa likod ng bata-bata tayo may nalalaman ng I love you. Makasasampalit ko yung mamaya. Mamaya masasampalan sa akin yan. Bata-bata pa eh. Pinagkita sa akin yung ebidensya. Alam ba ng nanay nyo? Alam ba ng nanay nyo yun? Yung ebidensya? Mamaya, meron akong spy doon. Pakita mo ha. Sabi, good night. Sabi, good night ka? Hindi nag-reply. I love you. Kasi hindi. I love you. Mga bata pala.
ay bibigyan pa rin ng tama sa inyo. Kaya huwag kayong magmamadali. Okay? Tama? Yung sabi ko, dahil sa school niya, sabi ko, mag-unit kayo sa mga kaklase mo, mag-unit kayo sa mga barkada ninyo, mamaya ay tabi ko kayo kayo sasama. Sabi ko ay mag-ingat kayo lang. Yung sabi ko sa kanya, tama ba? O, kasi yun ang mundo natin. Tama? Kaya sabi niya, tayo kaya daw, na ako tayo nilalayo sa mga mundong libangan. Pag sinabi mga mundong libangan, ang mga bagay ito na ilalayo yung oras mo sa Panginoon. Pag sinabing mga mundong libangan, mga oras ito na gustong gawin mong libangan pero mapapalayo ka sa Panginoon. Amen? Lalo sinasabi, pag ML ninyo, tanggalin nyo, hindi magandang ugali yan. Hindi magandang laro yung ML na yan, kaya nga ML masamang laro. Diba? Wala kayong mapapakinabangan dyan. Mapapanood ng mga hindi magandang palabas, lalo sa mga bata. Amen? At pagtanggilig, na nakarating ko napanood lang namin. Kaya kabata-bata sa kultor, parang nabuntis. Ang nakabuntis, pinsan niya na 17. Okay, kasi niyaya lang daw na maglaro-laruan. Anong laro? Ang bahay-bahayan na. Pambihira yan. Sa ating BS ko yun, isang taon pa lang. If you're not aware, tama ba ako rin? Kaya nga, lalo na sa mga kayo, young people, lagi kayo mag-ingat sa mga tao. Minsan ay hindi gumagawa ng mabuti. Mag-ingat kayo. Gayahin kayong magkakada, gayahin kayong mag-inom, gayahin kayong manigarilyo, gayahin kayong mag-pay. Huwag nang gagawin yun. Amen mga kuret? Bakit? Kasi hindi yun tama. Hindi ko sinasabi, hindi ako nag-iipit dito, pero tinuturo lang kung hindi dapat. Tama ko ba? Bakit? Kasi ako naranasan ko lahat. Nung ako hindi Kristyano, lahat ng kalayawan, naranasan ko. Lalo na ako, lumaki ako sa lola, o hindi ako lumaki sa magulang. Walang nagpalagi sa akin, kaya di na ako lumangkan. Matandaan na. Lumaki ako sa lola mula sa pool, walang magulang. Kaya ako namuhay ako sa buhay na ako masusunod. Ang lola ko walang pakilala. Nagbutas-butas ng tenga, nagbutas dito, nagbutas ng bilan. Ngayon pinagsisiyan ko kasi pag nagbutas ko pala, hindi na magsasarap. Kaya ako magbutas pa rin ng tenga ko. Kaya huwag kayo magbutas ng tenga. Huwag kayo magpapakatong-tatong din. Sa mga young people natin. Habang bata lang kayo kasi ako may nasasabi sa inyo. Okay? Tama po ba? So sabi dyan, ay habang bata pa kayo kasi maganda mayroong word of God. May iwasan ninyo sa murang edad ninyo. Tama po ba? Yung iba na kasi ito, may mga tatong talaga. Even na yung malalaki na yung mga yan eh. Kumbaga, nandiyan na yan. Pagpapura pa na yung mga yan, kasi yung sakit. Di ba? Kasi Egloy, puro tatong yan. Kasi may mga tatong dito. Sila nga, parang may tatong sa'yo, parang mukhang tigasan lang. Pero, nandun sa lugar, tutukin yung gamit. Tapos maglalakad. Pero, tigasan ako sa bahay, kasi hindi yan natak, tigasan ako. O baka yung Egloy, ganun. Design lang. Okay? Pero, kayo ang concern namin mga bata. Okay? Huwag kayong yun. Kayong mga ganun. Okay? Kasi, ay hindi kalooban ng Panginoon. Number 12, kami ay hindi, sabi doon, maging pamatok ng kasama ang iman ng palataya sa pananalita, sa panamig, sa pamumuhay, at sa lahat ng bagay na di ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? So ito lagi, concern din ito lagi, kayo mga young people. Kasi meron tayong mga member dito, may mga asawa na hindi mananampalataya. Given na yan. Okay? Pag-pray na lang natin yung mga asawa hindi mananampalataya na magiging Kristiyano. Amen mga kapatid? Pag-pray na sila maligtas. Pero kayo wala pang asawa. Meron kayo laging word of God, paalala. Kung piliin ninyo, huwag kayo maging pamatok sa hindi mananampalataya. Tama ba? Sa pananalita, kung ang sinasabi na hindi maganda, huwag natutularan. Sa pananamit, sa pamumuhay, sa lahat ng bagay na di ayon sa kalooban ng sabi,
ng Diyos. Amen mga kapatid? Then, given them. Then number 3, kami ay basahin niyo, kami ay Paggamit ng inumin na kalalasin, sumalat sa pagpunay ng bisyo na nakakasira sa ating katawan. tayo ilalayo sa pagpipili. May pumipili pa ba dito? Ha? Ako, binibili ko kasi yung gin na hari. Pero mga gin ngayon, meron ng bilog, tower, may hari. Alam mo, iba-iba na yung ano ngayon eh. Pero sabi niya, siyempre tayo Kristyano, lalayo tayo sa pagpipili. Amen? Sinanay Tende, may tinda ba kayong alak sa tindahan niya? May tinda ba kayong sigarilyo? Basura. Wala. Wala. Makakapit tayo ng maraming basura. Okay. Pero, dapat lang. Diba? Dapat lang. O, di ba rin yung nalugi ng tindahan niya? Talaga, lugi niya talaga. Okay? Pero, sabi doon, lalayo tayo sa pagbili at paggamit ng inuming nakakalasing. Lagi ito paalala, lalo na yung kabataan. Bakit? Kasi yung panahon ninyo napakadelikado. Kasi kami, naranasan na namin yan. At alam namin yung resulta. Alam namin yung pagkinamdam. Alam namin kung ano yung buhay hindi masaya. Diba? Pero kayo, nandiyan pa lang kayo, ang maganda, meron yung salita ng Diyos na pwede maging babala sa inyo. Tama ba mga kapatid? Kaya mga young people, kung meron kayong klase, tara. Walwal tayo. Anong walwal? Mga gano'n ba? Gala-gala, gano'n ba? Yakagin ka mag-inom, huwag kang sasama. Nasigula sa ating itim. Pinili mo gusto mo. Ano sunod? Nang magsimula kahirap, ang galing. Tama? Yung isang bote nagsisimula sa isang paso. Susunod isang bote. Susunod isang cake. Susunod isang container. Yung adik sa sigarilyo nagsimula sa isang cake lang. Hindi ko marunong yun. Makukuryos, gawin mo kayo dalawa. Oo, hanggang matuto. Pag naging addiction na, ang hirap mo rin. Tama mga palit? Ako, inamin ko na, hindi rin ako Kristyano, hindi pa ako Kristyano. Pero naligtas ako, salamat, unti-unti. Ay, minsan pag nakawin ako sa lola ko, sabi ng pagkakaroon, ang bira kayo, ikaw pa naman na nagturo sa aming manigarin yun. Hindi ako nagsisisi talaga ako doon. Tinuruan ko talaga yung mga yun. Kasi mga tito ko, dalawang lalaki. Adik sa sigarilyo, adik sa alak. Sabi ko pa naman nagturo sa amin. Dahil ko, nagkamali nga ako. Tanggalin yun. Hindi na nga matanggalin. Kumbaga, ang sabi doon, hanggat maaari, iwasan. Amen? Dahil sabi nga sa mga eskwela kasi, mga klase kasi, halos hindi Kristyano. Kita nyo, happy o naman. Huwag kayo pupunta. Tama po ba? Amen mga kapatid? Huwag kayo pupunta. Lalo kayo mga kababaihan ha, kababaihan. Huwag na huwag kayo makikitulog sa mga klase ninyo ng gabi. Tatandaan niya. Pwede mga lalaki, huwag kayo makikitulog. Meron kayo, wala ba kayo mga bahay? May mga bahay kayo ba? Matulog kayo sa kanya-kanya ng bahay. Amen mga kapatid? Tama ba ba? Huwag na huwag din kayong aalis sa bahay ninyo na hindi nagpapaalam sa mga Ngayon bang hindi nila alam kung saan kayo hahanapin? Yung pag-uwi mo, may kasama ka ng baby. Yung umalis kang alit ng tiyan, umuwi kang nakalunok ng pakwan. Huwag naman ganun. Pero ang punto rito, huwag kayo makikitulog. Dito, okay kayo matulog dito, safe kayo dito. Dahil ito bahay sa bahay ng Panginoon. Amen mga kapatid? Kasi lahat ng tukso, lahat ng hindi maganda, pwedeng mangyari. Naintindihan ninyo? Bakit ko sinasabi? Mga kapatid, ayun ang tama eh. Kung kayo maniwala, o siya.
Pakinggan niyo yung mga kwento ng mga nanay ninyo. Tama ba? Yung iba? Oh. The point is this, habang nasa murang edad pa kayo, may nandito kami para gabayan kayo. Amen mga kapatid? Oo. Kaya sabi doon, huwag kayong magpapadala sa bisyo. Okay, sa nakakasira ng ating katawan o naman. Amen? O naman. The number 14, sige po. Ha? Basahin niyo, kami ay para nag-iibigaw ka sa tayo dito. Wala na akong naintindihan. Okay. Kami ay tatanggi sa lahat ng anyo ng relasyon, pakikipagtalik, o premarital sex, lalong-lalo sa kapag ito ay labas sa basbas ng kasal. Tama po ba mga kapatid? Wala na lang mga young people. Lagi young people, bakit? Your time today is to date them. We just want to protect them. Tama? Amen mga kapatid? Mga young people na babae, magaganda kayong lahat. Marami magkakagusto sa inyo. Mga lalaki, mga pupugi kayo, marami rin ka magkakagusto. Mga tamad lang talaga. Okay? Yun ang may pagmamalagi natin sa church natin. Wala tayong itatapon ng mga young people. Pugi yung maganda talaga yun. Mga pangulang talaga. Okay? Pero the point is, iwasan natin yun. Amen? Iwasan natin mga bagay na yun na hindi dapat, hindi kalooban ng Diyos. Amen? You just focus on your study, you just focus on the things that what is right. Amen? Number 15. Kami ay iiwas sa anumang katulad sa homosexual, lesbianismo, premarital sex, extramarital sex, adultery. So, hindi natin lahat gagawin yan. Tama? Dahil dito sa church natin, walang bakla, walang tomboy. That's only two gender that God was created, male and female. Tama? And female is always right. Male is always wrong. Tama? Ito yung male, kung Tagalog mo mali, lagi tayo mali. Ang babae mga lagi tama. Parang beer na naman. Okay? That's the point. Iwasan natin yung mga yun. Okay? Minsan, sa mga iswela ninyo, pangalan ng trabaho, meron kayo ng trabaho bakla, convoy, princess, ay, okay po papadala. Amen mga kapatid? Wala na sa mga babae. Minsan, hindi kayo iwasan yung mga classical convoy. Diba? Yakapin kayo. Okay pa ba yun? Amen? O, lalo na si Ken, napaka-pogi, ang huli ng bakla ko. Ang huli ng bakla ko. Tama? O, nag-press ako sa funeral service, sabi ko, ang pogi na. Gusto na sabihin, ako sunod-sunod dito. Sabi ko saan, sunod-sunod dito. Ha? Inulit-ulit pa. Pag nakasalubong ko yun. Kasabi. Pero, the point, mga kapatid, iwasan natin. Amen? Number 16, ang sabi, kami ay magiging sigasig sa aming ginagawa upang palawakin ang karya ng aming tagapagligtas. So, magiging masigasig tayo. Every time na meron tayong schedule sa church, maging masaya tayo. Amen? Pag may fellowship, maging masaya tayo. Pag may soul winning, maging masaya tayo. Pag meron mga gawain para sa Panginoon, we're so excited. Amen? Bakit? Kasi pinubong natin ang rey ng Diyos dito sa lupa. Amen? Hindi yung lagi, tara sa church. Parang hirap natin pumunta. Tara, may fellowship, ang hirap natin pumunta. Pero pag ibang bagay, tara, nakwatsa, ang bilis natin. Dapat maging mas excited tayo lang sa gawain ng Panginoon. Number 17. Kami ay lubusang mga ako, tingnan at bantayan ang bawat isa sa pagmala ng pag-ibig sa Sabi na kami lubusang mga ako na tingnan. Ibig sabihin dito lagi. Isang namin na kapatid, susunod. Hindi ganun. Pagmatyagan sa buhay ng bawat isa. Para si kapatid, napapalayo na. Dahil na ikaw nakakita, gusto pumo sa akin, kausapin natin para may tama natin, may balik natin sa Panginoon. Habang maaga pa. Ganun po yun. Amen? Nakita mo si kapatid, may ginagawa hindi maganda, sabihin mo kay pastor, kausapin ko, kausapin natin, para lang maiwasan niya at hindi niya naman may
magpatuloy. Yun yung sinasabi dito. Magbantayan tayo. Amen mga kapatid? Magbantayan tayo sa ating pong buhay pananampalataya na may pag-ibig. Number 18, kami ay magpapanalanginan sa isa't isa. So that is one of course our responsibility is to pray one with another. Kaya mahalaga din may prayer meeting tayo. Kaya I encourage everyone that if you have time, please come and sama-sama tayo manalangin. Amen? So this coming Wednesday, meron tayong special prayer meeting. Special kasi sabay na ng birthday po ni Sister Cheryl ng Wednesday. Kaya magdala tayo ng kanya-kanyang madadala natin. Wala naman yan. Dinner tayo dito. Fellowship tayo dito. That is will be on next Wednesday, January 29. Amen mga kapatid? So next tayo, sabi, kami ay tutulong sa bawat isa na may karamdaman at kapigatian. Amen? Tama mga kapatid? Kaya nung last Wednesday, may nag-testimony na ganito kasi election ban, di ba? Dahil election ban, bawal lumapit ngayon sa ganito-ganito. And then narinig yung isang kapatid, then yung kapatid ay ginamit ng Panginoon para ay tinawagan yung kapatid na nag-testimony. Sabi niya, pumunta ka ngayon doon, nandun yung asawa ko, sinabi ko, tutulungan ka niya, ganyan. Hindi pumunta, naging blessing. Yun yung sinasabi natin. Kung anong pwede natin maitulong sa bawat isa, hindi naman ibig sabihin malaki. Kung anong meron, why not? So that we can be a blessing to each other. Amen? Kasi, as I said, magkakapatid tayo sa Panginoon, pamilya po tayo. Amen. Amen po ba mga kapatid? Amen? Para po may paramdam natin, guys, sa ganung kaparaanan, yung pagiging kapatid natin sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kaya, mga ganong testimony ba? Kaya sabi ko, kaya mas maganda pag may nagda-testimony kasi narinig ko yung sitwasyon mo, na ipapanalangin, baka may ilusin ng Panginoon, gamitin ng Panginoon. Di ba mga kapatid? Amen po ba? And then, sabi doon, 21, malapit na. Kami ay tulong-tulong pagyamanin ang Kristiyanong pakikiramay at pagpagkalangan. Okay, kami ay magtutulong-tulong pagyamanin ng Kristiyanong pakikiramay at pagkagalangan. So ito naman ay din tumutukoy sa isang may mga miyembro tayo na namamatayan. Tama? So bilang miyembro, magkakapatid, sabi doon, natin tayo para minsan, iparamdam natin yung pakikiramay natin at minsan kung ano yung may tulong natin ay gagawin po natin. Amen po ba mga kapatid? Tama po ba? O, yun po. Kapag meron di ba? Pag meron mga kapatira na namatay ng ganito, ganyan, of course, lagi natin yung ipangaral ng salita ng Panginoon. Amen? And our support is, mga kapatid, is a great blessing, especially maging comfort sa kapatid natin sa Panginoon. Amen po ba? So, yun po. Then, next tayo, 21. Kami ay at maingat sa pagganti, subalit palaginan ka sa pagiging pagkasundo at alalahanin ang nalituntunin ng aming tagapagligtas na gawain ito na walang pag-aantala o pagpapaliban. Di may iwasan minsan sa church may kapuran. Minsan di may iwasan, kumbaga minsan sa pamilya, may mga kapatid na minsan nag-aaway. Minsan may mag-asawa nagtatampukan. Sa church, minsan may kapatid nagtatampukan din tayo. Tama po ba? Pero dapat wala yung mindset natin na bumanti. Kundi ano sabi doon? Alalahanin natin yung alituntunin ng ating tagapagligtas. Anong alituntunin ng Panginoon? Magpatawad sa bawat isa. Amen? Pag-intindihan sa bawat isa. Tama po ba? Ayusin. Kung sa gano'n ay, kumbaga, mga kapatid, kumbaga ay habang maliit pa, patay na, kumbaga, para hindi na lumaki kapoy. Tama, yung sabunutan, nagsisimula sa isnapan. Yung isa parang pinagpisan nila ng awa din natin. Tama? Kasi yun yung sinasabi ko, ang hirap minsan. Meron tayo takot sa bawat saan, yet we're in the same place and worshiping God. Tama po ba? Amen. Kaya yung isa sa Bible, may nag-offer sa Panginoon. Tinanggap ng Panginoon, sabi niya, kung uwi ka muna, magipagkasundo ka muna sa kawal mo. Anong ginawa niya? Magipagkasundo, bumalik, doon pala tinanggap ng Panginoon. Amen. Kaya lagi sabi ng Bible,
mahalin mo ang iyong kaaway. Kaya di ba binigyan ko kayo ng wisdom pag may kaaway kayo? Ano sasabihin nyo? Kapag may kaaway kayo, I am the happiest person in the world when I saw your face. Diba? So pag may kaaway kayo, ano sabihin mo? Diba? Oh, I am the happiest person on earth when I saw your face. Then, hindi niya naintindihan, Tagalog din mo. Ako ang pinakamasayang tao sa mundo kapag nilagari ko ang mukha mo. So, di ba, SAW? Ano ba yun? Di ba nagari yun? Oo. Ba mamaya, interpret na ng gano'n, ha? Alright? Now, hindi may iwasan talaga yan. Pero, huwag natin papalakihin. Amen. Kung pwedeng isettle, isettle. Kung pwedeng ayusin, ayusin. Amen mga kapatid? Kasi minsan nagiging ganito. Yung dalawang side nag-aaway. Ang mangyayari sa hanap ng kakampi. Yung isa hanap ng kakampi. Hindi lalo lumalaki. Tama? Oo. Minsan yung maling yung sabi na, yung bang iba na yung kwento, mas lalo delikado. Kaya sabi ng Bible, yung bila ay napaka-delikado, kaya suluhin ang buong city. Di lang yung nagkakali. Tama? O, pag sinabi kayo kapatid, alam mo sis, ang damos ng kilo mo. Pero pag sinabi, pero sabi niya kapatid, ang pango mo daw. O, sabi niya yung kilo mo, ang late na ng panundas. Siyempre, mag-galit yung isa. O, kumbaga, minsan pag maliliit na bagay, hindi naintindihan, lumalaki. Tama? So, kailangan ayusin. Okay? Ayusin natin. Dahil ito'y para sa Panginoon. Amen? Then ano pa? Number 22. Dalawa na lang. Kami ay Sa utos ng Biblia, alalahanin ng gala at sundin ng bawat namumuno at ang bawat binigyan ng kapamahalaan sa pamahalaan ng tao sa pamahalaan sa exaltation. okay, kami lubos ang susunod sa utos ng Biblia at alalahanin. Igalang at sundin ang bawat, ano sabi? Namumuno at ang bawat binigyan ng authority kapamahalaan ng tao sa tahanan sa iglesia. So bilang Kristyano, meron tayong mga authority sa gobyerno natin. Susunod tayo. Tama? Ito yung pagpapakita na kung saan na ipapakita natin yung pananampalataya natin sa pamagitan ng pagsunod. Kasi sino nilagay ng Panginoon dun? Tama? Then sa church, kung sino nilagay ng Panginoon, igagalang din natin. Tama? Halimbawa, ako ay nilagay ng Panginoon bilang pastor, dapat natin yung paggalang natin. Amen? Sa rin ang mumuno. Tama po ba? Sa mga meron mga ministry, igagalang natin sila bakit meron silang ministry. Am I right? Tama po ba? So igagalang natin yung authority na binigay ng Panginoon sa kanila. And then, 23, ano sabi? Bukod sa lahat ng ito, kami ay nangangako na kung kami man ay malilipat ng tirahan at lugar, kami ay makikiisa. Okay? At makikipagtulungan sa isang iglesyang Kristiyano, o ito dapat Baptist Fundamental Bible Believing Church. Amen? Nakahalin tulad ng pananampalataya, patakaran, at alituntunin, kung saan matatagray ko ang espiritu espiritu ng tipan na ginagabay ng prinsipyo at doktrina at banal na salita ng Diyos. Amen na po ulit? Minsan, may mga case na mayroong mga miyembro umaalis. Minsan, it depends on the situation. Minsan umaalis kasi may problema. Yung iba umaalis kasi ang pangit ng pastor. Ibig sabihin, walang umaalis dito. Hindi. Depends on the situation. Tama? Pero, sinasabi dito, just in case someday, lilipat kayo ng tirahan. Bawa, Canada, America, New Zealand, whatever naman. Pero lilipat kayo. Siyempre, bisa, sabi na, hindi tayo magkakasama dito pa ng araw. At handa tayo, tumayang ko natin, magkakasawa naman yan, makatitira sa London. Okay? Diba? Makatitira sa zoo. Okay, pero, ano sabi doon?
magkikiisa tayo na, siyempre, ano sabi doon? Hahanapin natin yung simbahan doon, iglesia, na kung ano yung tinuro sa iyo dapat na pareha. Amen? Hindi lang yung pangalan, but yung practice. Wag lang mag-focus kay Baptist, okay lang kami doon. Hindi po gano'n. May Baptist dyan sa Bagong Kalsada, Lakeshore Baptist Church. Hindi natin ang parehas yun. May drums doon, pwede mag-short doon, pwede magpantalon doon, pwede mag-chinelas doon. Baptist yun. Hindi natin ang pareha yun. Mag-focus kayo, pangalan, sa prinsipyo, sa Bible. Maraming Baptist, hindi kikim sa gamit. Maraming Baptist, nagamit ng drums. Pag nakita nyo ay Baptist, pero may drums, huwag kayo doon. Hanapin nyo kung ipaparehan natin. Amen mga kapatid? Naintindihan po natin? And then, siyempre, lalagay natin sa maayos na sitwasyon po yan. Amen? Just in case, na may lipat, kung sabi, tayo magkikisa, magkikipagtulungan. Tama? At hanapin natin. Amen po ba mga kapatid? Then, number 24, panghuli, and ano po? Ano sabi? Wala na. Nagtagtag ako ng dalawa. Wala na. Nagtagtag na sa school lang. Number 24. Bilang miyembro. Kapag mayroon tayong okasyon dito, tulong-tulong tayo maglilinis. Huwag nyo lang iasa sa mga nanay. Yung mga nanay, puro nalinis sa bahay yan. Huwag nyo iasa sa mga men. Hindi ko walang alam sa linis yan. Trabaho lang ang alam niya. Hindi, tulong-tulong tayo. Amen? Kasi pag isa lang maglilinis, ang bagal. Pero pag lahat lilinis, tulong-tulong, ang bilis. Amen mga koneksyon? Sama-sama tayo sa bawat okasyon, sama-sama tayo maglilinis. Parang nagbago. Amen mga koneksyon? Number 25. Kapag may kainan, pag may kainan, hayaan mo, especially pag may okasyon, hayaan mo nang makakain lahat ng bisita, makakain muna tayo bago tayo mag-sharon. Huwag muna tayo mag-sharon bago kumain. Naintindihan niyo ako ulit? Oo. At kapag mag-uwi, ang isa-sharon, yung pagkain at yung pinggan. Sobrang na yun, nag-sharon na nga kayo ng pagkain, pati isang pinggan, iuwi mo na. Tapos ng December pa pala yun. Pero those things are just basic, pero kailangan din natin. May mga kapatid, tama po ba? Especially pag nasa ibang church tayo, magbihit tayo. Dahil mga young people. Right? Para minsan na nakakita ng tunay na tao. Tunay na puti. First time na nakakita ng tunay na bronze. Kaya kasi tunay talong eh. Okay, pero ayan pangako lang. Amen? Pero, kapatid, dahil na pag-usapan natin, ay ito po ay paalala sa church natin. Ang tawag natin doon, church covenant po natin. Na lahat ng yun, tutuparin natin, alang-alang sa ating Panginoon Tagapagligtas. Hindi para sa akin, hindi para maging masabing perfectong church natin, hindi po. We're not perfect. Walang magiging perfecto. Kundi inayos lang natin para yung buhay natin, buhay ng bawat isa, ang church natin, maging tama, maging magbigay ng glory sa Panginoon. Amen. Tayo po natin tumayo, tayo po manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po ng maraming sa oras po nito. Salamat po sa inyong biyaya. And thank you Lord for this opportunity that you have given to us. Reminders po sa amin, Panginoon, na kung saan ay napakabuti po ninyo, Panginoon. Dakilang Diyos, nawa sa mga napag-aralan po namin, ay naging reminders po for us to be faithful, Lord, for us to become mature. Nawa, hindi po naging sakit laban sa bawat isa. But for us to reminders muli, na ito palang dapat namin gawin. Ito palang maging responsibility namin. Bilang members ng church na to, ito pala dapat ang layunin namin. Ito pala dapat ang vision namin. Ito pala dapat ang maging commitment namin. Ito pala dapat kung paano kami lumakad. Even outside the church, nasa trabaho kami, nasa
school kami, nasa ibang lugar kami, ay salamat Panginoon na tinuruan niyo kami paano kami maging maingat. Especially, ang aming kaaway, lagi gusto makagawa sa amin. Lagi gusto makagawa sa church. Lagi gusto makagawa sa bawat pamilya. Na ayaw ng aming kaaway na kami lumalago. Ayaw niya na kami dumadami. Ayaw niya na ang mga bata ay matuto sa mga salita ninyo. Ayaw niya na kami magtapat. Pero Panginoon, makakaya namin lahat ito sa tulong ninyo at kung kami po'y magkakaisa. Kaya Panginoon, nawa ang inyong mga salita ay namin lubos na rin paalala. Ngayong umaga, tayo magpapakatagal. Kung yan ang panalangin mo at naging commitment mo ngayong umaga, sabi mo, Pastor, lalo na pag-usapan namin ay willing ako na tutuparin yan. Willing ako na maging isa. Willing ako na gagawin. Hindi para masabing perfecto tayo. Hindi para masabing hindi na tayo nagkakamali. But also, para ito ay dahil para sa Panginoon. O sa ikakaayos ng ating buhay, pananampalataya at ng ating iglesia. If that is your prayer, you can come, you just come. Sige po, pwede kayo lumapit sa unahan. Manalangin, mangako sa Panginoon. Panginoon, hindi ako perfecto. Panginoon, nagkakamali ako. Panginoon, nagkakasala ako. Pero bilang miyembro, ako'y willing na kung saan, Panginoon, iayos ko ang aking buhay. Iayos ko ang aking pamilya. Iayos ko ang aking church. Iayos ko ang aking ministry. Iayos ko lahat ng nabanggit, Panginoon. Tulungan niyo po ako na magagampanan ko bilang miyembro ng iglesia nito. Sige po, amen, amen. Meron pa po ba? Sige po, huwag ka. Hindi kayo lumapit, hindi kayo manalangin. At nais ng Panginoon sa kanyang pagbalik ng church ay masumpungan niya without blemish, without spot. Na kung saan masumpungan niya lumalago, masumpungan niya naglilingkod, masumpungan niya nagpapagamit sa Panginoon. We're not perfect. We are just trying our best to serve the King of Kings and the Lord of Lords. Salamat po Panginoon sa paalala niyo po sa amin. Nawa, ang mga bagay po nito lagi nagpapaalala sa amin taon-taon kung ano ang amin kong dapat gawin bilang isang miyembro ng Harvest Baptist Church. Salamat. Salamat po, Panginoon. Nawa, tulungan niyo po kami lahat, Panginoon, na itaguyod ang inyong dakilang pangalan. Itaguyod ang inyong karangalan sa lugar po ng Kalambang, Panginoon. Na marami na pong mga taong nangaliligaw, mga taong walang Kristo sa puso. Tulungan niyo kami na sama-sama na ipalaganap ang inyong banal na salita. Nawa lahat kami sama-sama din, Panginoon, na lumago sa aming mga pananampalataya. Palayo po kami lahat, palayo kami. Salamat po kami nung muli sa bawat pamilya na binigay niyo sa church na ito. Nandito kami lahat, hindi mo ano magpagalingan. Pero nandito kami lahat, Panginoon, upang sa ganoon, tawagin ko sa inyo. Magpuri, magdalaginan, magmahalan, magtulungan, para po sa inyo kalukuran. Palayo kami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Can I be received?